Wala silang kontrol sa paggalaw ng iba't ibang parte ng kanilang katawan, pati ang kanilang pagsasalita, paulit-ulit. Pero huwag silang pagtawanan o kutyain. Kondisyon sa utak na kung tawagin, Tourette Syndrome. Sa cellphone video na ito, kuhang-kuha kung paano halos tumalsik mula sa kama ang lalaking nakahiga. Umaangat ang buo niyang katawan na tila ba nasasaniban o napoposes. Ang lalaki sa cellphone video, si Mang Romy. Lingid daw sa kaalaman ng kanyang pamilya. Ang bayolente at hindi voluntaryong pagkilos ng kanyang katawan, epekto ng sakit na Tourette Syndrome. Dahil sa Tourette Syndrome, may mga kakaibang mannerism o pagkikilos si Mang Romy o yung tinatawag na tics. Kapansin-pansin ang madalas na pag-jerk o pag-igkas ng kanyang katawan. Parang naging bisyo ko eh. Well, ibang halimbawa narinig akong ganon, gagayahin ko. Pero ayon kay Mang Romy, mas sinusumpong daw siya kapag nag-iisa. Kapag nakikisalamuha raw kasi siya sa ibang mga tao, nakokontrol niya ang kanyang tics. Pagka naman kausap mo siya, parang ano lang siya, yung parang normal din. Kaya lang, paminsan-minsan, parang may kausap ka rin na parang may sakit siya, gano'n. Nung makakwentuhan ko nga siya, hindi siya masyadong inatake nito. Pero ang pinakamalala niyong atake nung isang taon, yung nakahiga kayo, tapos bumabangon. Yung parang umaangat ako. Oo. Ngayon, sabi naman ng family friend ko, baka kaya Brother Romy, baka ikang may demonyo ka sa silong mo, gano'n. Medyo parang offend ako. Kasi kung napapasas ka ako ng devil, akong gano'n, hindi ka ako matini pag-iisip ko. Nakaganda ko. Madalas daw sa gabi inaatake ng tics si Mang Romy. Kaya raw puro galos ang kanyang tuhod at siko. Pero nababawasan daw ang pag-atake nito kapag umiinom siya ng antidepressant pills o kung siya'y nagpipinta. Magaling magpinta si Mang Romy. Ang nagturo lang naman sa kanya, ang national artist na si Vicente Manansala. Paano kayo nakakapagpinta? Minsan yung kamay nyo gumagalaw. Hindi. Paano ho? Kasi yung mood ko kasi nakapokus kasi doon eh. Kasi pag nasira, yung kung yung ganun ko. Pag wala kayong ginagawa, doon gumaganon yung kamay. Nadiskubre ng French doctor na si George Hill de la Tourette ang sakit na ito. Pinaniniwalaang hereditary ito o namamana at hanggang ngayon wala pang nadidiskubring lunas para rito. Ang tinatamaan ng sakit na ito, maaring atakihin ng motor tics o hindi kontroladong pagkilos ng mukha at katawan o vocal tics o paulit-ulit namang pagsasalita o paggawa ng kakaibang mga tunog. It starts with parang may urge to move. Ang tawag namin dyan sa neurology, sensory premonition. May urge to clear the throat. Parang may nakabara sa lalamunan. So, parang gusto nilang i-clear yung kanilang throat. Ang galing ni John sa pagbabasketball. Para raw bolang gumulong palayo sa kanya matapos lumabas ang mga sintomas ng Tourette Syndrome. Maliban sa pagkibot ng kanyang mata at bibig, hindi rin daw niya maiwasan ang pag-iling ng kanyang ulo, kaya't madalas daw siyang pinagtitinginan. They stare at me. My tics get worse if they stare at me. Pag gumagalaw yung head niya, tapos sumasakit, minamassage ko lang itong dito part. O dito ba, ganun. Pati siya, sinasabihan ko rin sa kanya, pag wala ako, massage lang niya pag medyo sumasakit na yung dito niya. Di ba, Jan? Pero hindi nawawala ng pag-asa ang ina ni John. Umaasa siyang ang paghaplos niya rito mayat maya ang magpapagaling sa kanya. Siyempre masakit.
masakit, pero talagang nagpe-pray lang talaga ko na bigyan kami ng strength na makayanan namin kasi tanggap na namin. Pero masakit lalo na pag yung mga tao nga medyo iba yung pagtingin. Mabuti na lang daw at naiintindihan na ni John ang kanyang sakit habang bata pa lang siya, kaya hindi na ito naging sagabal sa kanyang pag-aaral. Sanay na rin ang kanyang mga kaklase sa kanyang mga kakaibang kilos. Minsan nga raw, nangangalumbaba na lang siya para mapigilan ang kanyang pag-iiling. Dapat wag niyong tuksoin ang kaibigan ko. Pagpasok at pag-uwi mula eskwela, nagbibisikleta lang si John kahit pa sumusumpong daw ang kanyang tics. When my head moves, my bike goes another direction. So what do you do when that happens? I stop. I breathe deeply. Pero ang tricycle driver na si Mang Bert, hindi na raw niya kayang baliwalain pa ang mga kakaibang ikinikilos ng kanyang katawan. Lalo pat delikado ito sa kanyang trabaho. Pag nagdadrive siya, gumagano siya. Maganon. May isa niya kaya ang pasero natatakot minsan sa kanya. Dahil baka madisgrasya sila. Sa araw-araw na pamamasada ni Mang Bert, madalas daw siyang atakihin ng mga hindi sinasadyang pagkilos ng kanyang katawan. Kaya takot na rin daw, pati ang kanyang mga pasahero. Nakakailang lang siyang tignan kasi nga meron siyang parang pasma yun, di ko mawari kung ano yun eh. Noong una natatakot ako sumakay, kala ko kung ano lang. Eh ngayon, talagang sakit niya pala yun. Lagi na ako nakakasakay sa kanya eh. Yung pagdadrive naman niya, okay naman. Sa paniwala ni Mang Bert, ang kanyang mga kakaibang kilos, gawa ng pagkahulog niya noon sa puno ng nyog. Kasi nalaglag ako sa sa probinsya. Hindi ako nakahinga. Hinila na yung leg ko ng pinsang ko, kaya nakahinga ako. Siguro mga 2 minutes. Yung hinila yung leg ko, yung nakahinga ako. Pero nung samahan namin siyang kumonsulta sa isang neurologist, obviously, he is a mild case. Simple motor tics lang siya. Wala siyang tinatawag namin na phonic or vocal tics na matindi talaga na ang ibang pasyente nagmumura, nakakapagsalita ng hindi tama. So, hindi naman siya yung ganyang katindi. Kung mayroon na sana kung ng gamot, Dok. Kasi parang yung anak ko di na kakansawan. Kadalasang lalaki ang tinatamaan nito. Pero wala pa ring pinipiling biktima ang neurological disorder na ito o sakit kung saan hindi tama ang pag-andar ng utak. Si Salve, 29 years old, hindi hinayaang maging bilanggo siya ng sakit na wala siyang kaalam-alam. Kaya't personal niyang hinanapan ng sagot ang hindi normal na pagpikit ng kanyang mga mata, pati na ang kanyang vocal tics. And then nakala ko mannerisms lang. And then pinatagal ko siya hanggang nag-college ako, nagtrabaho ko. And then nalaman ko lang siya na Tourette's pala siya nung siguro 2006, nagpa-doctor na ako noon. Sa mga nakalap na impormasyon ni Salve tungkol sa Tourette syndrome, nakahanap din siya ng paraan upang mabawasan ang kanyang tics. Kasi unang-una, hindi na siya matatanggal talaga. Medications na lang kailangan. So parang iniisip ko, kailangan magtagumpay na lang ako dito sa career ko. Bukod sa pangunawa, malaking tulong daw sa mga biktima ng Tourette syndrome na malamang meron silang karamay. Kaya nito lamang Huwebes, inimbitahan ng Philippine Tourette Syndrome Association o PTSA si Mang Bert sa isang munting pagtitipon. Dito nakilala ni Mang Bert si Mang Romy, si Salve at ang iba pang may Tourette syndrome. Kahit sa maliit na paraan, nasasabi natin sa kanila yung gusto nating maiparating, lalong-lalo na yung malaman nila na hindi sila nag-iisa. Ibinahagi nila ang mga personal nilang karanasan. Siguro proud lang ako kasi parang I'm just like any other normal people. Meron lang ako mga sound effects at konting choreography sa katawan. As long na hindi ka naman tumatapak sa ibang tao or nakakasakit, dapat pantay-pantay lang. Nakukuha ko na challenge ako sa sarili ko na hindi lang pala ako may ganun. Bakas na bakas sa mukha ng lahat ng dumalo ang pasasalamat dahil alam na nila ngayong hindi sila nag-iisa.
have Tourette syndrome. May mga ganun ako na hindi ko mapigilan. Madalas ako tingnan ng mga tao. But you shouldn't stare at me. Pero hindi ako dapat pagtawanan at ikahiya. Kung tutusin, pare-pareho tayo lahat. Dahil kaya kong mamuhay ng normal katulad nyo.